Hello everyone and welcome dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Pero bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa ngayon, nandito ho tayo sa trabaho at ito, sinisingit natin ho itong ating pag-vlog at hindi na kasi ako mapaghintay or hindi na ako makatiis na pag-usapan itong hearing ni Bato de la Rosa sa Senado na siya yung chairman ng committee. At bago yan, ipaparinig ko muna or ipapanood ko muna dun sa mga ilang portion ng hearing na medyo nakaagaw pansin sa akin at medyo nakainis, naka-high blood. Ay nako, ito muna, panoorin na natin. 5 litrato po yun. Nung tinanong ko siya, sino ito? Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. Ito, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Minumulto ang ating Pangulo. Hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. Gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Malaking kalokohan to, Your Honor. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PIDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violations of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City,
but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Let's go to Mr. Jonathan Morales. Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yun? Your Honor, no, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PDEA na trabaho, I complied. So, you know, hindi ko malaman kung ano ang ano ba ang pinupunto dito ni De La Rosa. Dahil bakit kinalatkat pa niya diyan sa Senado yung ipinalabas ni Maharlika na na pre-op na tinatawag authority to operate na hindi naman pala totoo at yun ay gawa-gawa lamang. Yun na nga, sabi nga nung ni General Lasso ng chairman ng PDEA, ay wala silang record na gano'n. At sinabi na nga na gawa-gawa lamang, fabricated, na sumulat na sila dito kay Senator Bato. Pero bakit kinaladkad pa rin niya na kumbaga imbestigahan pa sa hearing? Anong meron at anong kailangan na anong dapat doon sa hearing na dito ni Bato de la Rosa? Ang nangyari, nagmukha siyang tanga eh. Pasensya na, pero yun ang lumalabas eh. Ikaw yung chairman ng committee, ikaw yung senador. Hinayaan mong magsalita itong si Morales na malakas pa ang boses at kumbaga yung mga tanong mo, Senador Bato de la Rosa, wala rin naman sa ayos eh. Kumbaga sa yung mga tanong mo, walang walang substance, kumbaga. Hinayaan mong magsalita itong taong to, si Morales, na ayon naman dun sa PDEA ay katakot-takot yung kaso na pinagdaanan niya at mayroon pang pending na kaso siya. Kasi bakit kinaladkad mo pa dito sa Senado? Yung kumbaga sa parang lang yan eh, gawa-gawa lang or chismis na galing kay Maharlika.
At yan naman, pinanindigan niyang Morales na yan na gumawa-gawa ng ganyan, malamang merong nasa likod niyan na para kalad ka rin yung pangalan ni ng ating presidente na si Presidente Bongbong Marcos. Ikaw, senador ka, iba yung mo ano bang gusto mo? Senador ba to? Isa ka ring parang gustong siraan yung ating presidente. Pumayag ka? Pumayag ka na imbestigahan yan dyan sa Senado? Yung, kumbaga walang kakwenta-kwentang Tapos, parang ikaw pa yung pinatulan mo si Pinatulan mo si Maharlika. Ang bihira. Anong klaseng senador ka naman? Napaka babaw mo naman. Akala ko ba, biruin mo, dumaan ka ng pagkapulis. Naging PNP, ka pa, director. Tapos sa pag-iimbestiga, sa pagtatanong, wala akong makitang wala akong makitang yung mga tanong mo at saka yung bilang upo mo dyan, bilang chairman ng committee, wala kang, ewan ko, bakit yung mga kasamaan mo sa Senado hindi ka sinamahan? So malamang para sa kanila, kumbaga, walang kwentang pag-usapan, malamang. Kasi nga, paano mo nga naman pag-uusapan ang isang bagay na gawa-gawa lang? Ang gusto lang palabasin dyan, ewan ko, kung sinong nasa likod niyan. Si Maharlika, wala namang ginawang maayos yan, na para sa gobyerno Wala na nga ka-respeto yan sa presidente. Tapos yan, pinatulan mo pa. Bato de la Rosa, isa kang senador. Bihira naman mga senador na to. Hindi kayo nagkakalayo ni Robin Padilla Hindi naman ako sa nagmamagaling, pero sa pinaggagawa niyo dyan sa Senado, kayo, nakakahiya. Kumbaga, ang daming dapat pwedeng mas importante na dali nyo dyan sa Senado at pag-usapan. Katulad nung yung secret agreement ni Digong or yung gentleman agreement niya sa China. Bakit hindi yun ang pag-usapan niya? Bakit hindi yun si Digong ang imbitahan nyo dyan at yun ang imbestigahan nyo? Yun ang dapat. Hindi. Yung walang kakwenta-kwenta at pinabaya mo pang nagsalita ng magsalita, yan si Morales, nagmukha kang tanga.
totoo lang. Ikaw yung chairman dapat ikaw yung mangingibabaw yung boses mo dyan yung mga tanong mo walang kwenta din Hindi mo nga alam kung ano yung itatanong mo, ano yung mga tanong mo. Basic. Kato yan, hinayaan mo na nagsalita yung Morales na yan. Ano ba bang kredibilidad niya? Ayun na nga, pinakita na nga yung mga kaso na kinasangkutan niya. Hinayaan mo hinayaan na magsalita. Parang kalad ka rin yung pangalan ni PBBM. Napaghahalata ka rin Senador Bato de la Rosa. Paghahalata ka rin dyan sa mga galawan mo Sinadya mo ba yan para makaladkad yung pangalan ni PBBM sa lintik na yan na gawa-gawa lang na kalokohan. Sinabi na nga ng PIDEA na wala silang record niyan. Kailan pa ba yan? 2012? 2008? 2009? Ba't nga lumalabas? Wala nga silang record yan, sabi nga ng PIDEA. Ikaw naman, senador ka pa naman, walang wala kang binatbat sa pag-interrogate, pag-iimbestiga dun sa mga diyan sa Kamara, diyan sa mga kongresista diyan. Wala kang binatbat. Wala kayo niyan sa Senado. Ano lang kayo sa Senado yung nagmamagaling kayo, hindi nyo naman yata alam ang mga trabaho nyo. Nagmamagaling kayo, gusto nyo magpasikat. Katulad yan, anong purpose na nagpa-hearing ka ng ganyan? Ano mo? Ano bang pakay mo niyan? Is that aid of legislation? O ano ba yung mo talaga niyan? Chismis lang? At hinayaan mong nagsalita yan si Morales? So parang lumalabas na totoo yung pinagsasabi niya. Kasi siya yung nilamon niya yung oras mo sa niya sa pagsasalita niya. Hinayaan mo na magsalita. Yan? Para hayaan mong makaladkad yung pangalan ni PBBM diyan sa sinabi na nga ng PIDEA na wala silang record niyan. Naggawa-gawa lang yan ni Morales at saka yan ni Maharlika. O kung sino man ang nasa likod niyan, baka ikaw, kasabot ka rin siguro dahil hindi mo malaman kung anong itatanong mo o kung ano sasabihin mo dyan sa nag-hearing ka pa. Wala rin naman. Wala kang wala talaga. Diyan sa sa ginawa mong hearing yan. Kumbaga sa wala kang sabihin na lang, walang kwenta yung mga tanong mo at walang kwenta yung mga
kagalawan mo dyan. Lalong-lalo na yan, pinabayaan mo magsalita yung taong yan, si Morales. Ano bang kredibilidad yan? Pinakita na nga yung mga kaso niya. Tapos tatanungin mo sa kanya kung totoo ba lahat yan. Ang klaseng tanong yun. Siyempre, ano niya yan? Ay, nako. Yun lang mga kaibigan, mga kapatid, ang aking masasabi dito sa hearing na ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Kayo yung siguro naman napanood yun na o napanood na ng nakakarami yung ginawang hearing na yan. Na kumbaga nakakagalit, nakakasuklam kumbaga. Kaya yun, hanggang dito na lang ho at kayo na lang ho ang bahala ding magbigay ng comment dyan sa comment section. At yun, huwag yung sanang kalilimutang like and share and subscribe. At yun o, kita-kita ho ulit tayo. At yun, thank you and thank you for watching. God bless.